Hello guys, good day sa ating lahat. So, ito, gagawa na akong tutorial about sa pag-build nitong ESP32 na Wayland mode guys. So, yung last time na ginawa ko is yung sa Alan. So, pwede kasi yung software natin for power cut version, like yung mga build nilang Alan. Ang kagandahan kasi dito guys, meron siyang charging protection. Kung saan automatic guys, mag-auto cut off yung charging, automatic din mag-on yung charging. So, ito yung mga kailangan natin. Bili kayo ng ESP32, 30 pins or 38 pins. Same lang din naman guys, gawa ng existing yung pinout. Yun kasi yung pinaka-importante guys, kagaya ng G27, ganon. So, ang kailangan kasi natin guys, G27, G26, G25, D33. Yung mga number lang guys ha. Then, 4, tapos yung 22, 21, ano pa ba? Yun lang naman yung mga importante. The rest is ano na 3 volt, 5 volt output, ground. Yun naman kailangan guys. So, basta ito, gamit ko yun is P32 30 pins. So, bala na kayo kung gagayahin yun. No? So, yun. Pangalawa is, kung gusto nyo merong ilaw-ilaw guys, pwede kayong gumamit ng ganito. Ang gamit ko kasi is ito kasi merong signal light. Kung saan, makontrol mo yung blinking niya. So, 3 wires ito na LED light. So, ito. So, black for 12 volt ito guys Yung blue kasi yung blue kasi yung signal. Then, ito guys, gumagamit na ako nito jumper wire. So, bahala na kayo. Yan, female to male. Para kinakat ko na lang. Next is, kailangan nyo ng relay. So, gamit ko guys is 3 volt relay para sure ball. Pero, pwede naman yung 5 volt relay guys. Basta yung ganitong itsura, wag yung ibang itsura. Kasi na-try ko yung ibang itsura ng 5 volt relay, negative eh. Pero kung sure ball, 3 volt relay na lang din gamitin nyo. Ilalagay ko pala yung mga link nito guys sa description. Check nyo na lang or sa comment section. So, sa YouTube ko na lang siguro ito i-upload. So, ito next kailangan nyo ng buck converter para mas stable yung power output na ibabato niya kay ESP. So, 12 volt to 5 volt buck converter. Yan. Next is ito yung gamit kong power supply. 220 to 12 volt output. Ayan. So, 5 ampere to guys no. So, yan. Then, next, kailangan nyo ng coin slot. So, ang gamit ko is universal coin acceptor. Ito. Yan. So, ang settings ko pala dito guys is nakababa to, yung sa taas. NC yung nakaset sa settings niya. Then, yung sa baba naman is fast. Yan. Okay. So, nakita nyo naman. Now, ito guys, gumagamit ako ng ganito na extension kasi dito isasaksak yung original charger ng tablet. Mas maganda kasi guys pag ginagamit natin talaga yung naka-design na charger ng tablet para hindi mangyari yung like naka-charge pero nagbabawas ganun. Okay, so first of all, ang unahin natin guys, mas madali is yung wirings ng ESP32. So ngayon dito guys, ito naka-setup na kasi to. Bali papakita ko na lang ito yung gawin nyo muna no. Kailangan nyo ng resistor pala guys. Bibili kayo ng 10k resistor. Yan. So search nyo lang sa Shopee yan or ilalagay ko naman yung link sa description no. Then next is kailangan nyo ng 0.01 UF na capacitor ceramic. Hindi ko sa makikita. And guys, basta capacitor. Yung setup nito guys, ito pakita ko ano ko na lang. From 3 volt dito. Ito kasi yung label niya. So from 3 volt ito. Yung 3 volt na yan na may nakakonektang 10k resistor. So walang polarity. So ibig sabihin nun baliktaran kahit saan. So 10k resistor papunta sa G27. So dito kasi yung G27 niya. Basta hanapin niyo lang sa board niyo guys yung 27 na number, no? 27. So, pakita ko dito sa kabila. Ito yung G27. So, from G27 ulit, nakasalpak naman yung inyong capacitor na 0.01 UF. Papunta sa ground. Ito kasi yung ground nito guys, no? G in there yan. May G27 to ground. Ayan. Na merong capacitor connected. Then, from G27, ito, connected siya sa 3 volt na merong 10k resistor. So, yan lang naman yung kailangan yung importanteng malagyan nyo para walang ghost credit. Okay. So, next, ang ginagawa ko guys is binubuo ko muna yung wirings niya. Like yung pagkakasalpak. Sige, gawin na lang natin, diretsuhin natin from
ano guys, coin slot. Sorry guys, hindi ko na ipakita yung SSR. Kailangan nyo pala ng SSR. So, pakita ko lang. And guys, so ito pala kalimutan ko ipakita. Ito, kailangan nyo din to. SSR 40DA. Ibig sabihin nun dito guys is 220 volt. AC to AC yung nasa taas. Yung 1 tsaka 2. Yung 4 tsaka 3 is DC. Yan. Doon natin isasalpak yung ano. So, first na gagawin natin guys is unahin muna natin yung coin slot. Or sabihin na lang natin unahin natin tong from power supply tayo mag-start. So dito guys, ito guys, kayo nang bahalang mag-adjust pag ang gusto ko lang is malaman yung buong wirings niya. Adjust na lang kayo pag ilalagay niyo na sa box. So basta ganun ang connection niya. Buksan ko muna yung ating extension. Yan. Okay, so dito guys, ang kailangan nyo lang gawin guys is i-cut yung isang side dito. So tansyahin ko lang guys para magamit ko pa. Okay, so i-cut ko lang dito guys, yung isa. I-cut lang natin. Yan. Yung isang line lang guys kahit saan dyan okay lang. Then saka nyo balatan. Ayan, so continue natin. Ito guys, di ba kinat natin yung sa side niya. Ayan. So yung isang line lang guys kasi mangyayari diyan, ilalagay natin siya dito. Ito kasi magiging cut off cut on niya. So puputulin niya, ibabalik niya yung connection. So ganun yung nangyayari. So sa isang side, isalpak lang natin dito sa taas. Sa number 1. Ayan. So saka nyo higpitan. Ayan. So sa kabila naman yung isang line. Yung kadugtong na line nito is dito sa baba. Ang mangyayari kasi guys, pag merong signal, bubuuin niya yung connection. So, ganun po yung nangyayari. So, lagay natin sa kabila. Guys, sa mga nag-DIY, wag kayong wag kayong mag-produce ng production. Hindi ko responsible about sa mga client nyo kasi tutorial lang to for sa mga gustong mag-DIY ng pang-sarili lang. No? Thank you, sana maintindihan nyo. So, yun lang, nabuo na natin yung connection. Next, okay na tayo dito. Set aside muna natin. Ngayon, para isang wire na lang yan, ang ginawa ko is, ikakat natin siya dito. Ito guys. Kasi 220 volt na to eh. Yan, cut muna natin. Medyo, yan, para mas lumayo. Cut natin sa part na to. Yan. Ngayon, balatan muna natin. Medyo, tagal lang to. Yan, so cut natin. Tapos sa kabila din guys. Yan. So dito guys, AC naman to kaya kahit saan nyo isalpak okay lang. Ang mahalaga is nakatap lang to eh. Para may dadaloy na 220 volt. Yan. Pag nabuo nyo na yan, saka nyo salpak dito sa alan. Kasi kailangan niyang makasalpak to. So dito kahit saan naman yan guys baka malito kayo eh. Salpak nyo dito sa ito guys, may naman, may indicator naman yan. 220. Yan, salpak natin sa una. Saka yung higpitan. Then dito, yung isa naman is dito sa baba. Ayan guys, ito yung setup niya. Ayan. So dito na power supply mo na yung alan, nabigyan mo din ng power yung mismong socket. So ganun guys yung connection niya. Then ito okay na to guys. Okay na to. Isasaksak na lang to sa 220 volt. Mapapower on na yung alan. Also, magkakaroon ng connection ng charge to once na
nagkaroon ng signal ito. Bubuin niya yung connection. Then, okay na tayo dito. Next is yung ito guys, dito ito kasi 12 volt output ito. 12 volt output papunta sa buck converter naman yan. So may label naman yan, kaya di kayo malilito. Yan, so dito yan, so dito salpak nyo yung positive dito na line. Mahigpitan. Yan. So yung pangalawa, positive, negative naman. Dapat guys yung Allan tapos ground ng ESP. Tapos yung coin slot na ground niya is magko-connected guys, no. So dito yung positive na 12 volt. Cut muna natin, no. Yan. So ngayon pwede nyo nang open yung Allan. Yung red line ng Allan, pagdugtungin nyo dito sa 12 volt ng output ng Allan. Yan, so dito nyo dugtong. So ito yung positive line na 12 volt from Allan na power supply to Allan na coin slot na yung 12 volt. Ngayon, pwede na ding idugtong yung itong LED light na 12 volt din. So yung red din ulit, magkakakulay naman yan. I-tap nyo na din dito. Pwede nyo nang i-tap. So yan, itatap ko na din yung sa LED light guys ha. Yan, so magkakadugtong na yung tatlo sa isang linyang 12 volt. Ngayon, itong ground guys, pag konektahin natin, yan, pag itong ground ng power supply, konekta nyo sa ground ng Allan coin. No. So, yung itong black wire nya, yan yung ground. Ito. Yan. So, idugtong natin dito sa power supply na ground. Ground or GND guys, kung tawagin nila. Masyadong mababa yung Yan, pag dugtungin yung ganyan, itap nyo. Okay. So, connected na yung Allan tsaka yung LED light. No. Ngayon, 'di ba after nyo magawa to guys, ito muna yung una yung gawin yung tatlong yan na sa G27, mayroong wire papunta sa capacitor papunta sa ground. Ground din yan. Ito yung ground niya guys ha. Then dito sa 3 volt. Lagyan ko lang ng wire yung 3 volt. Yan, lagyan ng wire tong 3 volt. May number yan guys, huwag kayo malito. Yan, so dito, ang sinasabi ko kanina na dapat connected yung Allan ground, coin acceptor na ground, tsaka yung ESP na ground. Yung kasi yung importante para yung credit is pumasok. Ito. So yung ground nito, ito kanina, 'di ba ground. So from G27 na merong capacitor, yung ground niya guys, yun yung i-connecta nyo. Papunta dito sa Allan. And power supply na magkasama yan. So itap nyo lang dito. Itap nyo lang. Yan. So magkakasama na yung ground ng power supply, coin slot, then ESP. So yun yung importante. Huwag nyo itatap dun sa 12 volt guys ha. Masisira yung ESP nyo. So okay na tayo dyan. Next is lagyan na din natin ng power supply itong buck converter. Kasi ito yung magpa-power on. So 12 volt kasi to. So pwede nating itap dito sa 12 volt nila. Wala ko ng wire. Yan, so ikat lang natin to.
balatan natin. So ito itatap ko sa 12 volt na line. So ito guys, so madami na silang magkakakonekta sa 12 volt ha. Yung LED, Allen coin din, itong buck converter. So tatlo silang nakakonect sa 12 volt na line. So sa part na yon, isalpak nyo siya dito sa 12 volt. So ito, yung 12 volt line niya. No? Ito, VIN plus. Ito yung positive line. So palugan nyo muna. Yan. So, usakan yung salpak dito. So, pwede naman kung meron kayo yung socket, pwede namang socket. Pero ito na lang para diipit na lang lahat. So, dito yung ilagay sa bandang taas yung positive. Yan. So, yan yung positive. Saka nyo higpitan. Ito, upitan mo ako. Yan. So, pag okay na dyan, syempre merong ground yan. Dito yung ground niya. Isalpak nyo din sa ground ng power supply. Amen. Para nasa isang line lang sila lahat mo guys. Yan. So i-cut ko na. Yan. So yung ground nito guys, yung black, ilagay nyo na ulit sa black. Ito yung ground kanina, 'di ba guys, na magkakasama yung Allen tsaka makalito na kayo ha. So, itap nyo ulit dun sa ground ulit ng power supply, coin slot, and ESP32. Dun nyo itap yung block. Kasi ito papunta naman siya sa buck converter. So, ipalugan natin. Yan. So, dito nyo ilalagay guys yung ground. Ito kasi positive 12 volt, negative 12 volt. Yan, so mapapower on na tong buck converter na to. Ngayon, saka na natin isalpak yung charging port niya. So dito yung sasalpak itong wire mamaya. Para ito yung power source ng ESP32 natin. Ngayon, buuin muna natin yung connection. Sorry guys, di ko na ipakita yung I2C. Wala ako saglit. Oh, yung hipos. Ako may stop. Wait lang guys. Ako ng I2C. Gilid-gilid lang ulit. Kala ko ano ka. Sige lang siguro dyan. And guys, so hindi ko ma-post yung video kaya hintayin nyo na lang. Ito, kumuha ko ng I2C 16x2 ito guys ha. Naka-frame na kasi siya yan. Nakalagay na kasi sa frame. So dito kasi meron tong ground, ito ground. Yan. Ayan, focus guys. Merong ground, BCC, SDA, tsaka SCL. So, 5 volt ito. So, ang ginagawa ko dito guys is wait lang. Ito yung isa yung kailangan kisa, hindi ko na ipakita sa intro natin. So, ito, pwede nyo i-direct sa buck converter or mismong ESP. So, ang mahalaga is malagyan nyo to ng 5 volt power supply. So, dito kasi sa ESP guys, merong 5 volt, yung VIN. Yan, ito, VIN. 5 volt output ito. So, minsan dito ako nagtatap. Pero kayo na lang bahala guys, pwedeng sa power supply. Basta ang mahalaga meron siyang power source. So, dito ko muna ilalagay para salpak-salpak. Or, dito na lang sa buck converter para safe kayo. No? Yan. So, gawin ko na lang, dito na lang sa power supply yung power source nito. So, dito, salpakan natin yung BCC. Mababasa nyo yan guys, di ko kasi gano'n mapakita. Basahin nyo yung BCC, lagyan nyo ng wire. Yan. Yung nasa taas kasi ground yan eh. Yan. BCC line. Tapos,
salpak natin dito sa ito 5 volt output to. Ang dalawang yan. So dito natin na lang isalpak. So dito may nakasulat na 5 volt. Yan ito. So doon yung ilalagay yung positive. Yan guys, no. Yan, secure nyo na lang yung mga wire nyo guys ha, para hindi mag-short pag pinower on nyo na. So yung positive kanina, positive, ilalagay na lang natin dito sa positive, sa taas ha, sa taas ng buck converter. Okay, so okay na tayo dyan. Next is yung ground naman. So syempre merong ground yan. So dito salpakan ulit natin yung, ito yung nasa taas guys, ito. Ground yan. Salpak natin. Yan. So yung ground na to papunta naman sa buck converter na ito. Yung ground niya, yung nasa baba guys, no? Yan yung ground. Yan. So salpak ulit sa kanyang higpitan. Okay. So sana sundan nyo. So ang kulang na lang guys is yung dalawa, SDA tsaka SCL. So ngayon idadirecta na natin. Wala kasi akong female to female guys, no. Mas madali sana. So dito ang gagawin ko, magkakat ako ng ito. So dito lagyan ko muna ng kable yung SDA, yan. Yan. So dito ikat ko lang yung wire kasi kailangan ko ng female ulit. Yan. So dugtungan ko lang siya ng female yung dulo kasi sasalpak ko na lang sa ESP32. Okay, so dugtungan ko lang siya guys ha, para maisalpak ko. Pag nag-wirings pala kayo guys na ginagaya nyo to, kuburan nyo tong mga wires nyo ha. Example ko lang to. Ang malaga guys, maintindihan nyo yung connection. Ngayon ito, SDA. Yan, SDA papunta sa 21, number 21 sa ESP32. So medyo makalat na to. So kunin nyo yung ano nyo, ESP32 nyo. Patalikod nyo guys, basahin nyo yung number 21. Hanapin nyo yung number 21. So sa tapat nyo dun yung salpak, no. So dito 21. Ito guys, from dito magbilang kayo. Ito guys yung ano, may number yan, basta hanapin nyo 1, 2, 3, 4, 5. So ito mayroong nakasulat na D21 sa, basta 21 ang nakasulat. Sa tapat niyan dun yung salpak. Yan, dun ko sa salpak. Yan. So, ito, 21. Basta yung number guys, dun yung salpak sa 21. Okay? Next. So, yung last one. Salpakan ko ulit. Ay, ibang kulay para di kayo malito. Ito, salpakan ko ulit. Yung pinakalas. Yung pinakalas guys, no. Salpakan nyo ng wire yung SCL na nakasulat. Itong I2C guys, optional to. Kahit wala kayong, hindi kayo maglagay ng ganito, okay lang. Gagana pa rin yung software. Now, so dito, cut off ko lang yan. So, dugtungan ko lang ulit ha, para may salpak natin sa board. Naubos na yung wire ko para sa inyo ha. Okay, so, dugtungan ulit natin to. Dugtungan ko lang guys ha. Ulit, i-post nyo na lang no. Yan, so yung last na ano ito, last SCL yan guys, sa SCL papunta sa D21. So sa ESP32, hanapin niyo yung SCL is to D22 or 22 yung number sa board nyo. So dito, hanapin niyo yung 22 na number sa ano. So dito, yung una kasi dito kanina yan no. So ito yung 22. Andito lang yung banda. Magkatabi lang yan. So, 1, 2, 3. Yan. May makikita kang number 22. Doon mo isalpak. Okay. Okay, yan. So, ganyan siya. 21, tapos 22. Okay na yan. So, mapapower on mo na yung LED light na merong data. Okay. So, kalat-kalat na yung wirings ko. So, ano pa bang next? Yung LED.
yung signal ng LED guys. So yung buzzer guys, di ko na pala naisama. Kung gusto niyo mag-add ng buzzer, wait lang medyo makalat na yung wirings. So unahin natin yung LED light. So hanapin niyo yung wire ng LED light niya, yung kulay blue. Guys, yung ano pala, yung ground ng, di ko ata naikabit kanina. Yung ground ng LED light, kasi may ground din. I-connecta nyo dun sa ground. Lahat ng ground guys, pag sasama-samahin nyo na. Yan, sa ground ng ano kanina. Lahat. Yan, salpa ko lang yung ground ng ano. Yan. Ngayon, may iwan na lang dyan na wires yung kulay blue. Yun yung signal ng LED light. Ito yung ano niya, kulay blue yung LED light niya. Ay yung signal niya. So ito guys, sasalpak to sa number 4 sa ESP32. Okay. So dito, hanapin yung number 4. Yan, so dito guys, number 4. Salpakan nyo ng wire. Then, dugtong nyo sa blue ng, ito yung blue nya. So na yung blue. Ito yung signal wire nya. Yung number 4, papunta sa blue ng LED light. Yan. Ngayon, next is yung Allen. Yung itong sa coin slot guys, ito. Itong white na white na wire, papunta ito sa G26 or 26 number sa ESP. Hindi, 27, sorry, 27. Ito. So hanapin nyo dito yung 27 na merong capacitor and resistor. Yan, ito yung 27 guys, no. So yung wire niya isalpak, idugtong nyo sa coin ng Allen. Yung white na wire. Kasi merong wire yan guys. So ito, yung white na wire. Ito, yung white na wire na to. Idugtong nyo dito. Yan. So, tandaan nyo guys 27 number sa ESP na merong capacitor tsaka resistor. Idugtong nyo yung white na line papunta sa coin slot. Yan. Okay. So, next. Ano na yung next dito? Kalimutan. Wait lang, kuha ako ng inhibit guys. Inhibit ko no. Yan, so may kinuha na ako. Ito guys yung kinuha ko. Tagalan na naman tayo. So ito, GST wire to. So, tanggalin nyo na yung black kasi di nyo naman kailangan. Kailangan nyo lang dyan yung red wire. Ito. Ayun ito, sasalpak nyo sa likod ng coin slot. Dito. Yan, dito. So, hindi naman kayo malilito dyan kasi hindi yan papasok pag mali yung pagkakapasok. Yan. Ito kasi papunta sa 26 sa ESP32. So, dito guys. Yan. Hanapin nyo yung number 26. Katabi lang yan ng 27 guys. Ito.
So dito sa tabi niya 26 yan, salpak nyo yung wire. Salpakan nyo ng jumper wire. Guys, ayusin nyo na yung kable nyo ha. So demo ko lang to. Kayo nang bahala. Pag nasundan nyo to yung mga pinagtatap natin at inayos nyo, pag pinower nyo yun, gagana yun. So dito, yung 26 na inad natin na wire, papunta sa inhibit. Ito. Pagdugtungin nyo lang. Ayan. So, okay na yon. Next is yung relay. Ito naman. Relay guys. Ito na yung pinakamalapit na tayo matapos. So, ito. Dito sa ano guys. Ito. Kasunod kasi yan. 20, diba? 27, 26, 25 ang susunod dyan. So, yan yung signal papunta sa relay. So, salpakan nyo yung 25 ng jumper wire. Yan. So, sa 3 volt relay nyo, hanapin nyo dito. Kasi dito guys sa taas, merong nakasulat dyan na NO, COM, NC, wag yan. So, dito, may makikita kayong DC plus, DC minus, then in. So, yung in doon yung signal from ESP32. So, from number 25, isalpak nyo sa in. So, luwagan ko lang muna lahat. Yan. So, sa ESP, number 25, papunta sa in. So, saka nyo higpitan. Sana wag kayong malito guys, kahit spaghetti na yung nangyari. Kasi pag sinundan nyo to step by step, hindi kayo malilito eh. Kung nag-skip kayo, baka hindi nyo na masundan. Ngayon, kailangan natin ng 3 volt na supply. So, kukuha na lang tayo sa ESP32. So, ito kanina, hanapin nyo dito yung, ito. Diba, from G27, meron niyang 10K resistor papunta sa 3 volt. So, yun yung kunin nyo na lang. Kasi dito, kung titignan natin, yan, ito yung 3 volt na merong 10K resistor papunta sa G27. So, yun na lang kunin natin yung wire niya. 3 volt kasi to guys. So, gagamitin natin to as a power supply ng relay. So, salpak nyo dito sa, taas. Ito kasi guys, yung positive 3 volt. Ayan. Saka nyo higpitan. Ngayon guys, kailangan nyo din ng ground, syempre. Okay. So, sa ESP32, yung katabi ng 3 volt guys, ground yon. So, basahin nyo na lang. Pwede nyo baliktad para tignan. So, 3 volt dito. GND ang nakasulat guys. Ibig sabihin ground yon. So, salpakan nyo yun ng wire. Guys, ayusin yung kable nyo ha. Dinedemo ko lang. Yan. So, from ground ng ESP32, katabi ng 3 volt, salpak nyo sa ground ng relay. Yan. So, ito yung magkocontrol ng SSR. So, ito yung combination niya guys na. Ito yung magkocontrol. Yan. So, mamaya wawirings na natin. So, ito okay na to guys. Kaya niya nang i-turn on, turn off yung relay nito. So, yun yung connection niya. Ngayon, yung negative line, ito, negative line ng SSR, yung number 4 guys, may number kasi yan, number 4, papunta sa ground naman yan. I-join nyo na siya sa ground. Isama nyo na sa ground guys na. Yan, putulin ko lang to. Magkakasama na lahat ng ground nyo guys para wala na kayong problema. Pag samasamahin nyo lahat. Yan, so, yung number 4, papunta sa ground. So, yung mga joint ground natin, yung lahat ground ng power supply, lahat yan. So, isama nyo na to. Hanapin nyo yun, yung ground nyo na yun. Basta lahat ng ground magkakasama na yan. So,
Ayan. So, dinugtong na natin sa ground ng lahat. Ground ng power supply, ground ng coins lahat, ground lahat. So, sana kayo wag kayo malito guys ha. Sinasabi ko naman kung saan nyo i-connect. Baka marito kasi kayo sa spaghetti wire. Siyempre, sa inyo, ayusin nyo. Ito kasi demo ko lang guys eh. No? Sana wag kayo malilito. So, ngayon, yung positive line ito kasi yung positive line. Ang mayayari kasi guys, pag merong current na dumaloy papunta dito sa SSR, ang gagawin niya, para yung connection dito, bubuuin niya. Magiging connected yung dalawang yan para magkaroon ng power output to. Magcha-charge yung tablet. So, ganun yun. Ngayon, dito guys, hanapin nyo yung relay kasi nasa relay yung connection yan eh. Yan. So, ito guys, yung COM, dito nyo ipapasok yung supply. No? So, ang gawin natin, pwede nyong itap. Pwede kayo mag-tap sa ano. Or, maghanap kayo ng pagkukunan nyo ng 5 volt guys. So, pwedeng dito sa back converter, pwede nyong itap dito. Kagaya kunyari, sige try natin. Kaya ito yung 5 volt, itap ko lang dito. Luwagan ko lang guys. Or, sige, ganito na lang gawin ko para din ako magputol. Ito guys, ibahin nyo na lang ah. Ang mahalaga, mahanapan nyo ng 5 volt na sasalpak sa COM. Ito COM kasi guys, oh, COM. So, salpak ko lang muna dito. Kuha na lang tayo sa ESP32, pero hindi ganong recommended guys na kumuha kayo lagi sa ESP32 ng output supply. Yan. So, isalpak nyo muna sa COM, ito sa gitna. Saka nyo higpitan. Ay, nahulog. Yan. So, yung COM, nakasulat dyan COM. Na. So, COM, papunta sa 5 volt. So, dito na lang sa, VIN. Dito guys, hanapin nyo yung nakasulat na VIN. So, bandang dito sa charger sa taas. May nakasulat dyan na VIN. Ito. Tabi ng ground ng merong capacitor. So, salpak nyo dyan. Yan. So, for now, temporarily, for demo purposes guys, dito ako kukuha ng supply na 5 volt. So, pwedeng dito na lang sa back converter guys, mas safe, no? So, for demo lang guys, no? Di ko kasi ayaw ko na kasi magputol. Guys, kuburan nyo yung mga wire nyo, wag nyo gayahin to, dinedemo ko lang yung connection. Okay, so yan. So, meron na siyang supply na 5 volt. Ngayon, dito sa on guys, normally close at saka on kasi yan. Eto, salpak nyo dito. Salpakan nyo ng wire yung on. Yan, salpakan nyo ng wire. Papunta sa relay naman na yan. Ang mangyayari kasi dyan guys, pag merong signal papunta sa G25 sa relay, bubuksan nyo yung lagusan na kung saan itong dalawa to is magiging connected na yung 5 volts galing sa ESP32 ibabato niya dito sa relay. Kaya magbubukas yung pinaka main gate, no? So yan. So from on NC or NO nakasulat dito sa taas, NO normally open. I-directa nyo dito sa ikat ko na i-directa nyo dito sa relay. Ayan. Number 3. Ay hindi. Ayan, number 3. Yan guys. So, itap nyo lang dyan. Okay. So, okay na yan. Yan yung pinaka-wirings niya. Oh. So, ngayon, wag nyo gagayahin tong walang balat-balat guys. Ang purpose ko lang is gaya nyo yung pagkakasetup, yung wirings. Saka nyo isipin na, ayusin nyo na lang na. So, hindi ko ito ipa-power on gawa ng magkaka-short tayo dito. Yan lang yung pinaka-connection niya guys. Ang kulang lang is yung buzzer. Gusto nyo bang merong buzzer? So, lagyan na natin ng buzzer. Kuha lang ako.
Yan. So, eto guys, kumuha ko ng active buzzer. So, 5 volt active buzzer to. So ilalagay ko na lang din yung link nito guys. So, ito guys, tanggalin nyo yung nasa taas na yan. So, dito merong mahaba, yun yung positive line. Yan o. Yung maliit is negative. So, salpakan lang natin to ng wire ng pang negative. So, yan. Negative. Yan. Yung mas mahaba is positive yan mamaya. So, syempre, yung negative guys, isalpak nyo na dun sa joint. Yung lahat ng mga ground, dun nyo siya isama. So, ito yung ground natin na lahat andito na. Yan. So, magkakasama na lahat ng ground guys. No? So, yung ground. Okay na ngayon. Balatan ko lang to guys. Kasi dapat dalawang female to eh. Kaya pagdugtungin ko lang sila, dalawang female. Papunta naman to guys sa G or number 33 ng ESP32 nyo. Number 33. So, yung buzzer, positive line niya, yan. Maganda rin kasi guys yung feel pag merong buzzer. Maririnig mo talaga yung beep pag 10 seconds na. Tsaka pag may coin na pumasok. So, dito, yung positive yung mahaba, dun yung salpakan. Then, papunta sa number 33 ng ESP32. So, magkakasunod lang yan guys. So, from 27 number, 26, 25, next dun is 33 na. So, dun yung sasalpak. Ayan. So, yun guys. Meron na kayong buzzer. So, gagana na yan. Natanggal dun sa ground. Ayan. So, yun yung pinaka-wirings ng lahat. Next nyo na lang gagawin before nyo isaksak. Make sure na nakabalot yung mga ganito nyo guys. Yung mga wire nyo. Nakabalot. Salpakan nyo na ng ganito. Sa back converter, salpakan nyo na ng ganitong type C. Saka nyo saksak sa mismong ESP32. Mas gusto ko kasi yung ganito guys, mas napapower nyo talaga kaysa yung magsalpak sa VIN. Yan. So, from back converter na 5 volt output papunta sa ESP. Ngayon ipapower on niya na yung relay natin. Yung ating ESP. Yan yung pinaka-connection guys. Ang gagawin nyo na lang, ayusin nyo na lang yung wire nyo na ginaya nyo to. Pag nagaya nyo ng maayos guys, magkaka-connect lahat. Is gagana na yan. Promise. Basta sinundan nyo ng step by step to. Ito guys pala, itong gray na wire dito, tanggalin nyo na to. Sa kulay, yung pinakababa na kulay gray, tanggalin nyo na yan guys, i-cut off nyo na yan. Yan, tanggalin nyo na yan, walang connection yan. So yun lang guys, sana na-gets nyo yung mga spaghetti wire ko. Pero yun, gusto ko lang talagang ma-share sa inyo yung concept or yung pagkakadugtong. Kasi once na ginagawa mo yun, magigets mo kasi yan guys, no? Yun yung kagandahan na ginagawa mo talaga. So hopefully na gusto nyo yung tutorial natin. Please follow nyo ako sa Facebook account. Subscribe kayo sa aking channel na Random Tutorial PH. So message nyo ako sa Facebook account ko or Facebook page. Much better guys, message kayo sa Facebook page ko kasi bihira ako mag-reply sa Facebook account. Search nyo lang sa Facebook, JTech Support. No? Lalabas yun, JTech Support. Okay? So yun lang guys, thank you for watching. And ilalagay ko na lang yung lahat ng link ng pyesa sa description or sa comment section. Pag meron kayong additional question guys, message nyo ako sa aking Facebook page, JTech Support. So yun lang guys, goodbye! Yes? Oh,